Noong nakaraan, nagbenta po tayo ng mocha custard cake. Salamat po sa lahat ng bumili. Sold out po agad ito. At syempre pa sa mga nag-request po ng detailed recipe nito, heto na po at pagbibigyan kayo ng inyong mommy loves. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Para po sa ating creamy leche plan, gagamit po tayo rito ng 12 pieces na egg yolk. Magdadagdag po tayo ng 3 pieces na whole egg. Yan po ay para may kaunting kunat at tibay na rin po yung ating gagawing leche plan. Then, i-mix lang po natin itong mabuti. Yes, dito po, pwede natin gamitin yung ating whole egg leche plan. Yun nga lang po kasi, gagamit po tayo ng egg whites para po sa ating cake mamaya. Kaya gumamit na lang din po tayo rito ng egg yolk. Maglalagay rin po tayo ng vanilla at kalamansi to lessen yung lansa po ng itlog. Don't worry sa mga napasamang buto ng kalamansi dahil mamaya po sasalain naman po natin ito. Sa mga brands po ng ingredients na ating gagamitin ay nakadepende na po ito sa atin. Kung ang market po natin ay makabenta po tayo ng mas mura, pwede po tayong gumamit ng mga murang brands din po. Pero para po kasi talaga sa inyong mommy loves, wala pa ring tatalo sa Alaska. So Alaska, baka naman. Yung buong listahan po ng ating mga sangkap, isusulat po ng inyong mommy love sa bandang dulo po ng ating video. Doon po, napaka-easy nyo lang pong i-screenshot. Simutin po talaga natin lahat po ng mga laman. Unang-una para po tama po yung sukat ng ating mga ingredients. Pangalawa, syempre binayaran po natin lahat yan. Sa paggawa po ng ating leche plan, once naglagay na po tayo ng mga gatas, dahan-dahan na lang po tayo sa paghahalo para hindi po tayo makapag-create ng maraming bubbles. Bukod nga po sa ating condensed milk, gagamit rin po tayo rito ng evaporated milk. Then after po natin itong mailagay lahat, haluin po itong mabuti pero still dahan-dahan pa rin po. Then sasalain po natin ito ng 3 hanggang 4 na beses. Sa pagsasala po kasi matatanggal natin yung mga malalaking bubbles na natrap po dito. Then after masala, i-rest naman po natin ito. Proceed naman po tayo sa ating mocha chiffon cake. Tunawin lang po natin yung ating 3 stick or nasa 3 teaspoon po ng coffee powder. Hindi ko lang po naipakita sa video pero 3 stick po yung ginamit ko dito. Pero kung gusto niyo pong mas intense pa po yung pagka-mocha flavor, gawin niyo pong 4 stick or 4 teaspoon po yung ating coffee powder. Then, sa isang bowl, salain naman po natin yung ating mga dry ingredients, yung ating harina, cake flour po yung gamit ko rito, at yung ating pampaalsa which is baking powder. Yung ating coffee mixture, make sure po na malamig na bago po natin simulan yung paggawa po nito pong ating cake. Haluin lang po mabuti itong ating dry ingredients. Then sa another bowl, paghahalo-haluin naman po natin yung ating mga wet ingredients. Isasama na po natin yung asin at asukal para mag-melt po agad ito. Bukod po doon sa ating coffee mixture, maglalagay rin po tayo rito ng egg, oil at vanilla. Then, imimix lang po natin itong mabuti bago po natin ihahalo yung ating harina at baking powder na mixture kanina. Again po ha, reminder lang, make sure po na malamig na po itong ating coffee mixture para naman po hindi maging scramble egg yung ating pong gamit na itlog. Saang lugar po kayo nanonood itong ating video ngayon, pwede po bang pakicomment para naman po malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan ang aabot nitong ating mocha custard cake recipe. At sa lahat naman po ng nagko-comment, magsusurprise visit po ang inyong mommy loves sa inyong mga wall. Kapag nakita po ng inyong mommy loves na shinare nyo po itong ating video, possible po kayong manalo ng 500 pesos. Kapag pinaghalo na po natin yung ating wet and dry ingredients, iwasan po natin itong ma-overmix. Basta wala na po kayong makitang harina, tigilan nyo na po sa paghahalo. Pero kung sakali talagang medyo nagbuo-buo po yung inyong mixture, salain nyo na lang po ito. Mamaya po sasabihin ko sa inyo yung mga technique naman po sa pagluluto dahil nga po magkakaiba po yung ating oven. Possible po na magkakaiba po yung init na ibibigay nito kaya doon po minsan nagkakaproblema sa pagluluto nito. Ito na nga po yung ating egg whites na nanggaling po doon po sa 12 pieces naman po na tinanggalan po natin ng egg yolk na hinalo po natin sa ating leche plan.
Hinaluan lang po natin ito ng white vinegar. Kung sakaling available po sa inyo ang cream of tartar, pwedeng-pwedeng yun po yung inyong gamitin. Bali, i-mix lang po natin ito hanggang sa ito po ay maging frothy. Bago po tayo rito magdadagdag ng asukal, dahan-dahan lang po yung pag-add ng asukal para hindi po agad-agad babagsak ito pong ating ginagawang meringue. At yes, pwedeng-pwede pong gumamit ng hand mixer. Magkaiba nga lang po yung oras or tagal po ng paggawa po ng meringue. Kahit anong tools pa po ang gamitin natin, ang importante po, alam natin yung indikasyon kung kailan po tayo titigil sa pagmimix nito. Una, dapat po kapag inangat po natin yung ating wire whisk, hindi na po babagsak yung pinakadulo po ng ating meringue. May tibay na po ito, makakakita na po kayo ng patusok. Pangalawa, huwag nyo rin po itong iiwanan dahil kahit po maging matibay naman po yung inyong meringue, kung na-overbeat nyo naman po ito, hindi pa rin po magiging maganda yung pinakaresulta. Isa pa rin po sa indikasyon na maganda po yung pagkakagawa natin sa ating meringue, medyo shiny po ito. Hatiin lang po natin sa 3 to 4 addition ito pong ating meringue. Then sa paghahalo naman po nito, dahan-dahan lang po, cut and fold process po yung ating gagamitin. Dito po sa ating cake batter mismo, may mga indikasyon din po na na-overmix nyo po ito. Kapag na-overmix po kasi itong ating cake batter, maluluto, aalsa po ito. Pero once na fully cook na po ito, babagsak po yung ating cake, which is pangit po yung magiging resulta. Dapat po fluffy po yung inyong cake batter para siyang bulak na maumbok. At wala rin po dapat kayong makikitang masyadong maraming bubbles. Kapag nakakita po kayo ng maraming bubbles sa inyo pong cake batter, palpak na po yung inyong mixture, meaning na overmix niyo po ito. Kapag ready na nga po itong ating cake batter, diretso na po ito sa paglalagay po natin sa ating mga molder. Dito po gagamit ako ng small size na lyanera. At sa mga may gusto po ng ganitong klaseng lyanera, wala po itong dugtungan, dire-diretso po ito hanggang sa pinakailalim. Kaya naman po kahit pa po mag-melt yung inyong caramelized sugar, hindi po ito tutulo or tatapon, hindi rin po magiging makalat dun po sa ating paglulutuan. At syempre, hindi po masasayang yung ating pong ginawang caramelized sugar. Nagawa ko na po ito ng mas early pero ipinapakita ko lang po sa inyo kung paano po ako mag-caramelize ng asukal. 15 pieces po yung magagawa natin dito po sa ating recipe. Kaya naman po hinati po natin yung ating leche flan mixture na ating nirest kanina sa 15 pieces. Nasa 120 to 125 grams po ito to be exact. Sakto rin po sa 15 pieces itong ating cake batter at pansinin nyo po, pinuno ko po yung ating lyanera. Hindi naman po magiging ganun kaalsa itong ating chiffon cake. Medyo pinaplatin ko lang po yung pinakaibabaw para naman po pantay yung pagkakaluto po nito mamaya. At again, hilaw at hindi pa po naluluto yung pinaka-leche flan sa ilalim nito. Bain-marie or water bath po ang method ng pagluluto po natin ito sa ating oven. At sa lahat po na nagtatanong, yes, pwedeng-pwede po itong lutuin sa ating steamer. Low heat lang po, nasa 1 oras din po yung pagluluto nito. Basta make sure lang po na mag-toothpick test po tayo bago po natin ito hanguin. Para sure po tayo na luto po ito hanggang sa pinakaloob. Niluto nga po pala natin ito sa ating second layer po ng ating oven. Again, laging nakadepende po sa oven na gamit pa rin po natin ha, yung ating pagluluto. Kaya much better pong gamay natin yung ating gamit na oven. Pinreheat po natin ng 15 minutes yung ating oven ng 160 degrees Celsius. Ang init po ay taas at baba. Then niluto naman po natin itong ating cake ng 60 minutes. Palamigin po muna ng husto, then gigiliran po natin ito para mas madali pong matanggal yung pinaka-leche flan. Ang gamit ko po itong tub ay 750 ml. Then, ibinenta ko naman po ito ng retail price ng 100 pesos. Kaya sulit na sulit po yung mga nakabili nito. At syempre, may kinita rin po ang inyong Mommy Loves ng nasa 400 pesos sa isang batch pa lang po nito ng ating cake. Kaya kung sakali naman po magkakaroon kayo ng reseller, pwede niyo pong bawasan po ng kaunti yung inyong presyo. Dahil kapag mas marami po kayong nagawa, mas malaki rin po yung posible nyo pong kitain. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluto!